Sa taong 2024, naghatid ang Alagang LDI ng mga nakaka-inspire na kwento, payo ng mga eksperto at makabagong solusyon para sa pangangalaga ng ating manok panabong. Samahan nyo kami habang ating binabalikan ang mga top episodes ng 2024 na hindi malilimutan. Sa ikalimang pwesto, muli nating binisita ang kwento ni Bobby Ilorde na nagsimulang mag-breed nung pandemya. Ang maliit niyang manukan ay unti-unting lumaki na at ang kalusugan ng kanyang mga alaga ay umunlad pa. Gawa sa tulong ng mga produkto ng LDI na talagang nagpapatunay na ang dedikasyon at tamang pag-aalaga ay nagiging tagumpay. Dito sa Sky High Game Farm, siguro sa early, meron akong siguro mga 130. Tapos sa local ko, siguro mga nasa mga 70. Sa national ko naman, 120 to 130 din. Tapos sa late ko, meron ako mga 200 plus. Kasi hindi naman more on talagang nagpaparami ako ng manok na para lang doon sa pagbibreed na o maibenta. Meron din akong dami ng pinalalabas para ayoko rin mag-suffer kasi yung health ng ng mga sisiw natin, manok eh. Kung ano lang yung kaya ng range ko, yun lang ang binibigay ko. Kada monthly nagkakaling ako. Yung mga naiiwan ba, tinatanggal ko na yun. Kasi napansin ko na yung mga naiiwan, yun ang kadalasan na tinatamaan ng sakit. Bago pa madami yung iba, kailangan tanggalin mo na, huwag kang manghinayang. Bali, meron ako sinusunod na program na galing din kay Doc. Katulad nung sa Multilate natin yan, kasi everyday yan na ginagamit ko talaga yan everyday. Yung iba naman, ginagamit ko yan, halimbawa, parang tinitignan, kumbaga sintomas, saka lang naman ako nagbibigay. Pero yung itong Pyrestat at Cocciban, talagang monthly talaga naka-schedule sa akin yan. Dito sa farm ko kasi, sa pag-aaral namin at si Doc, dito talaga kami sa Cocci at itong malaria. Yung Cocciban at itong Pyrestat talagang sa malaria at sa talagang the best siya. Ang pang-apat ay si Ricky Akay ng Agricious Game Farm ng San Fabian, Pangasinan, kung saan siya na ang gumagawa ng paraan para ang mga manok ay hindi na manibago sa mga sabungan kahit na ito'y nasa mataas o mababang lugar man, at ito'y dahil sa tulong na rin at gabay ng LDI. Pag sa malamig talaga, ang ginagawa ko, pakiusapan ko yung promotor na i-early finish yung mga manok na galing dito sa lulan. Kasi pag inumaga ka na doon, malamig talaga. Kaya yung ginagawa ng kuminsan, nagdadala kami ng nung pan ng palay. Dayami, yan lahat ilalagay ko yan sa cock house para medyo iinit, tutulong yan. Pag dito naman sa lowland, manggagaling sa taas yung mga manok, ang ginagawa ko dyan, medyo mag-a-adjust yung labang ko dyan. Kung pwede, 6 PM na yan, paakyat, paggabi na yan, para yung mga manok galing sa malamig, medyo relax sa gabi. Tapos nagdadala kami ng mga dahon ng saging. Ang pangatlo naman ay si John Uibico ng JUB Game Farm. Kanyang iniwan ang karir niya sa pagiging nurse sa Amerika at sinunod ang passion niya sa manok at pag-aalaga, kung saan siya ay naging magaling na breeder at na-maintain niya ang mga magagaling niyang linyada. On average, for the last 3 years, after pandemic, I hatched about 5,500 chicks. 3,000 of those would go to day-old sales because I sell day-old or week-old chicks with 4 vaccines given already. Then after that, the 2,500 chicks I grow out here at the farm. That produces about 1,100 stags every year. Well, the first thing for breeding, importante sa akin to produce the numbers, is you have to have a lot of hens. By having a lot of hens, I usually grow out about 700 hens a year. Then at harvest time, I cull about 200. Yung 500, pipiliin ko pa yung pipiliin until I end up with like 250 to 280. Then add that on to the bull hens the year before. So I use about 600 hens every season to produce that amount of chicks, 5,500, in about 2 to 3 months breeding. Well, before even priming, when they're still in the range, 2 months prior to breeding, I already give Multilite in the range every day, and twice a month I would give Vimilolac alternated with Lactamino in the range to also take care of the pullets, because those are important to have those amino acids, those vitamins in them, because once breeding starts, nade-deplete yung mga minerals sa katawan nila. So I give those products, and then after that, when I catch them up and segregate na sila isa-isa, that's when I give them, a month before breeding, I give them Vita Egg. Then tuloy-tuloy na yan. Then I inject them with Thiabex. Tapos maintenance na yan, deworm, ligo. So that's the practice with the pullets here.
At ang ating pangalawa ay marahil hindi na siguro kailangan ng introduction pa dahil kung kayo ay pamilyar sa Candelaria, malamang alam nyo na ang galing at talento ni Riel Nemis ng Real 888 Game Farm, ang 2024 Candelaria 7 Cup Derby Champion. Every other day po, andito po ako sa farm. Kine-check po natin kung parating malinis ang farm. Doon po parati nag-uumpisa na dapat malinis po ang farm po natin. So, cleanliness po parati. Pinaka-favorite na bloodlines ko dito sa farm is yung Tokwing Gray. Kasi yun yung isa sa bloodline na nagbigay ng karangalan sa amin for winning the Candelaria 7 Cup sa Iloilo. Tapos yung 5 Cup na big event ng La Boracay, solo champion din po kami doon. Tapos sa pa-derby po ni Mayor Juris 5 Cup sa Kalibo, champion din po. At ang top notcher natin ng taon, walang iba kundi ang tagumpay ng Reyna ng Rueda, ang LDI National Endorser at Gold Quest Champions Game Farm owner. Siya si Osang de la Cruz na nagwagi sa 2024 World Slasher Cup 1 9-Cock Invitational Derby. Dito po sa World Slasher na to, isa lang po ang broodcock na nagamit namin, yung hatch, yun lang po. The rest po talaga pong puro 24 months lang po. Actually, nung napagdesisyonan na po na pagsali dito sa World Slasher na to, doon po sa 70 na stags na palulugunin namin, diyan po kami kumuha ng para ilaban po diyan sa World Slasher na yan. Nang makalugon po yan, from 70 hanggang sa pababa na po ng pababa. Kasi hinanap lang po namin dyan yung parang, yung consistent po ang palo. Yung hindi po talaga nawawala na every time na binibitaw namin, hindi nagbabago. Talagang iyon na siya. So, imagine nyo yung from 70 hanggang sa nangunti na po yan. Kasi 9-cock lang naman po ang ating World Slasher. 5 magagaling na eksperto, mga hari at reyna ng Rueda, mga taong nagbigay sa inyo ng inspirasyon ngayong taon. At sa darating na bagong taon, sana'y madagdagan pa ang mga magmamanok na tulad nila para mabigyan pa kayo ng maraming gabay at maalagaan ng tunay at maging laking LDI. This portion was brought to you by Lakpue Drug Incorporated.